Inakusahan ng kasambahay ang milyonaryo ng pagnanakaw ng larawan ng kanyang yumaong ina. Ngunit napaiyak siya nang malaman ang tunay na dahilan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Amalia na maingat ang mga hakbang. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang bag. Pilit itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Unang araw niya bilang kasambahay doon at lahat ng bagay sa paligid ay tila napakamahal para kahit masagi. Sa pangunahing sala, kumikislap ang marmol na sahig sa ilalim ng ilaw sa kisame at ang mga muebles ay parang bagong hango sa isang mamahaling tindahan. Si Eduardo, ang may-ari ng bahay, ay naghihintay sa kanya sa tabi ng hagdan. Maayos ang tindig nito, elegante ang pananamit at seryoso ang tingin, ngunit hindi mayabang. Nakipagkamay siya kay Amalia habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Saglit na natigilan ang kanyang tingin. May kakaiba sa'yo, parang pamilyar ang mukha mo. Parang may kilala akong ganyan noon, sabi niyang tila nag-iisip. Si Clarissa, ang kanyang ina, na nasa gilid ng sala, ay nagkrus ng mga braso at nagsalita ng malamig. Eduardo, mas mabuting huwag mo na yang ituloy. Ang babaeng iyan ay magpapaalala lang ng mga bagay na hindi na dapat pang balikan. Ibinaling ni Eduardo ang tingin, halatang nainis, ngunit napabuntong hininga at hindi na pinansin ang sinabi. Malaki ang bahay na ito at kailangan ko ng taong kayang ayusin ang lahat. Kapag maayos siyang magtrabaho, mananatili siya, sabi niya. Bago inihatid si Amalia sa pangunahing pasilyo, naiwan si Clarissa sa kinatatayuan, malamig ang titig at hayagang nagpapakita ng pagtutol. Buong umaga, nilibot ni Amalia ang bawat silid ng bahay, tahimik na minarkahan sa isipan ang mga lugar na mahirap linisin, mga muebles na marurupok, at mga detalye na nangangailangan ng dagdag ingat. Mahinahon siya, maayos magtrabaho, at laging nakayuko tuwing may nakakasalubong. Ngunit si Clarissa, kahit tahimik, ay sinundan siya ng tingin tila naghahanap ng butas. Tuwing lilitaw ito sa iba't ibang bahagi ng bahay, parang sinadya ang timing. Nang dumaan si Amalia sa pasilyo ng mga kwarto, dahan-dahang lumapit si Clarissa at ngumiti ng bahagya. Mukha kang taong walang masyadong pinanggalingan. Malayo ang narating mo, hindi ba? May pamilya ka ba? Maayos ang tugon ni Amalia, iwas sa detalye. Lumaki po ako sa ampunan, ginawang tahanan simula pagkabata. Nagtrabaho na po ako mula edad 18. Tumango si Clarissa, pilit ang pagiging magiliw. Siguro mabigat ang alaala ng mga lugar na ganyan. Sana hindi mo iyon dalhin dito. Sa kalagitnaan ng hapon, hinanap ni Eduardo ang tamang oras upang makausap si Amalia. Tinanong niya kung may kailangan ba ito, kung komportable ba sa trabaho, at binanggit na maganda ang mga rekomendasyong natanggap tungkol sa kanya. Maikli lang ang sagot ni Amalia, formal ang tono, para bang natatakot magbukas ng sarili. Napansin ni Eduardo na may kung anong ekspresyon sa mukha ng dalaga na tila bumabagabag sa kanya, ngunit hindi na niya iyon pinansin. Nagpasalamat lang siya at tumuloy sa opisina. Mula sa itaas ng hagdan, tahimik na pinanood ni Clarissa ang tagpo. Pagsapit ng dapit hapon, habang ang sinag ng araw ay pumapasok na sa bintana ng pangunahing sala, pumasok si Clarissa sa kwarto ng anak. Nakaupo si Eduardo sa isang armchair, nakatitig sa cellphone. Nang makita siya, tinaas nito ang tingin at naghintay. Eduardo, kailangan nating mag-usap, wika ni Clarissa habang naupo sa gilid ng kama. Yung babaeng yan, may kakaiba talaga. Iba ang pakiramdam ko mula nang dumating siya. Ang bigat ng paligid. Hindi ito guni-guni lang. Sumagot si Eduardo sa kontroladong inis. Buong araw siyang nagtrabaho, ma. Wala naman siyang ginagawang masama. Sobra na ito. Hindi nagpatalo si Clarissa. Hindi mo ba nararamdaman? Nagiging irritable ka. May nabubuhay na alaala dahil sa presensya niya, mga bagay na dapat sana ay nananatiling nakalibing. Biglang tumayo si Eduardo. Tama na. Hindi ako magtatanggal ng tao base lang sa pakiramdam mo. Hindi ito makatwiran. Hindi na sumagot si Clarissa. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Naglakad patungo sa sariling silid at nang mapag-isa, lumuhod sa harap ng aparador, binuksan ang isang pinto at hinila ang isang maliit na kahong may kandado. Ilang segundo siyang nakatitig dito na parabang napakabigat ng laman. Maya-maya muling isinara ang kahon, puno ng alaala ang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita ni isang salita. Sa sala, tinatapos na ni Amalia
ang paglilinis sa sahig. Pagod man, naramdaman niyang naging maayos ang kanyang unang araw. Huling pinunasan ang sulok sa tabi ng hagdan at lumingon sa paligid. Malaki ang bahay, tahimik, at napakalayo sa mundong nakasanayan niyang masikip at maingay. Nang tumalikod na siya upang umalis, natanaw niya si Clarissa na nakatayo sa pinto, tahimik na nakatingin sa kanya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Inyuko lang ni Amalia ang ulo, dinampot ang balde at tumuloy sa area ng serbisyo, tinatapos ang unang araw sa bahay. Na hindi niya alam ay may malalim na lihim na malapit ng lumabas. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naroon na muli si Amalia sa mansyon. Suot ang malinis na uniforme, mahigpit ang pagkakatali ng buhok, at pagod pa rin ang mga mata ng isang taong sanay nang hindi nabibigyan ng pahinga. Sinimulan niya sa dining room, maingat na kinuskos ang sahig, pinunasan ang mga upuan at tiniyak na nasa ayos ang mga kubyertos gaya ng iniwan kahapon. Ayaw niyang may mapuna, lalo na ngayon naramdam niya ang matalim na tingin ni Clarissa sa bawat galaw niya. Katatapos pa lang niyang punasan ang mesa nang marinig ang boses ng matanda mula sa bukana ng kusina. "Magandang umaga, iha. Umupo ka muna rito. Naghanda ako ng kape." Ani Clarissa na may pilit na kabaitan, mas tunog bitag kaysa alok. Nagpasalamat si Amalia, ngunit nag-atubili bago umupo. Nanggigil si Clarissa. "Kape lang ito, hindi kita kakagatin." Napangiti si Amalia, bahagyang naiilang, at umupo sa gilid ng silya. Sa gitna ng pag-uusap, binabato ni Clarissa si Amalia ng mga tanong na sa unang tingin ay inosente pero puno ng malalalim na insinuasyon. "At ang mga magulang mo? Wala ka bang naging ugnayan sa kahit sinong kamag-anak?" Tanong niya habang mabagal na hinahalo ang asukal sa tasa ng kape. Maikli lang ang sagot ni Amalia, sinabing lumaki siya sa ampunan at hindi kailanman nakilala kung sino ang kanyang ama. Napakunot ang labi ni Clarissa. Nakakalungkot talaga. Ang mga batang ganun lumalaking may mga kakulangan, minsan sinusubukang punan sa maling paraan. Napakagatlabi si Amalia, pinipigilan ang sarili na tumayo at umalis. Tinapos niya ang kape, nagpasalamat at agad bumalik sa trabaho, bitbit ang bigat sa dibdib. Habang lumilipas ang araw, unti-unti nang nagsimulang magtanim ng bitag si Clarissa. Nang umalis si Amalia para kunin ang vacuum cleaner, pumasok ang matanda sa sala at dahan-dahang itinulak ang isang dekoratibong florera sa gilid ng istante. Pagbalik ni Amalia para ipagpatuloy ang paglilinis, halos wala na siyang oras para makalingon bago bumagsak ang florera at nadurog sa sahig. Agad lumitaw si Clarissa, nakatingin sa mga bubog na may sobrang drama sa mukha. "Hindi ka panipaniwala. Isa lang yan sa klase niya," ani niya, nakatitig kay Amalia. Tinangkang magpaliwanag ng dalaga, sinabing hindi niya nahawakan ng bagay, pero nailatag na ang paratang. Narinig ni Eduardo ang ingay mula sa itaas at bumaba. Pagkakita sa kalat, agad siyang nagtanong kung anong nangyari. Si Clarissa ang unang nagsalita. "Sinira ng kasambahay mo ang florera ng lola mo. Ito ang napapala natin kapag kung sino-sino na lang ang pinapapasok sa bahay." Matatag ang tinig ni Amalia habang sinabing muntik nang mahulog ang florera kahit wala siyang kinalaman. Ilang segundo ring natahimik si Eduardo, tila inaalam ang tensyon sa paligid. Sinabi na lang niyang mapapalitan naman ang florera, pero lihim na tumingin sa ina, halatang may kutob na sa pagkakaganap. Kinagabihan, nasa opisina si Eduardo, hindi pa rin mapakali sa nangyari. Binubuksan niya ang mga lumang drawer, waring may hinahanap na sagot sa paulit-ulit na pagkabalisa tuwing nakikita si Amalia. Sa gitna ng mga lumang sobre at papel, may nahanap siyang larawan sa loob ng isang libro. Nasa litrato ang mas batang bersyon niya, katabi ang isang babaeng may maamong ngiti sa kamera. Matagal siyang nakatitig doon, marahang hinahaplos ng mga daliri ang mukha ng babae. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang litrato sa libro. Wala siyang sinabing kahit ano, pero tumatak na sa isipan niya ang alaala. Samantala, palihim na gumagala si Clarissa sa mga pasilyo. Nang mapansing nakabukas ang pintuan ng kwarto habang nasa banyo si Amalia, pumasok siyang tahimik. Hinukay niya ang mga drawer hanggang sa makita ang isang maliit na kahong-kahoy sa sulok ng aparador. Sa loob, may ilang alaalang pag-aari ng dalaga, isang lumang kwaderno, isang sirang kwintas at isang pilak na brotse na may maliliit na asul na bato.
Pagkakita sa brotse, nanlaki ang mata ni Clarissa. Kilalang kilala niya ang bagay na iyon. Iyon ang suot ng babaeng huling nakita sa bahay na iyon bago ito tuluyang nawala. Agad isinara ng matanda ang kahon at dahan-dahang lumabas ng silid. Pilit itinatago ang pagkagulat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang mas delikado pala si Amalia kaysa sa akala niya. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Clarissa na muling kumilos. Tahimik siyang pumasok sa kwarto kung saan nakatago ang kanyang mga alahas, binuksan ang isang drawer at itinago ang isang pulseras sa loob ng ceramic na florera. Pagkatapos, tinawag si Amalia at pinakiusapang ayusin ang tokador. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula na siyang sumigaw. Nawala ang pulseras ko. Yung gintong may berdeng bato, nandito lang yon. Nabigla si Amalia, litong-lito sa pangyayari. Pero si Clarissa ay nagsisimula ng manigaw. Muling dumating si Eduardo, agad nagtanong kung anong problema ngayon. Itinuro ni Clarissa ang dalaga. Siya ang huling pumasok dito. Ano pa ba ang hinihintay mong patunay na dinadala ng batang yan ang gulo sa bahay na ito? Namumula ang mukha ni Amalia. Nanginginig ang kamay habang sinabing hindi siya kumuha ng kahit ano at hinding-hindi niya gagawin iyon. Matatag ang boses ni Eduardo nang harapin ang ina. Tama na mama, sobra na ito. Una florera, ngayon alahas. May ebidensya ka ba? Pilit nagtanggol si Clarissa, sinasabing pinoprotektahan lang niya ang bahay at ang lahat ay naging kakaiba mula nang dumating si Amalia. Pero pinutol siya ni Eduardo. Ang nakikita ko walang saysay ang mga paratang mo. Kung wala kang ebidensya, tigilan mo na. Natahimik si Clarissa, mahigpit ang pagkakakapit sa mga kamay. Sa loob niya, nagsisimula na siyang mangamba. Ang matagal na niyang lihim ay tila hindi na malayo sa pagkakatuklas at ang kontrol niya sa anak ay unti-unting nababasag. Lumipas ang isang linggo mula sa huling gulo at kahit walang salita, palubha ng palubha ang tensyon sa mansyon. Si Eduardo laging abala sa mga meeting at gawain. Pilit iniiwasan ang pag-iisip sa gulong nangyayari sa sariling tahanan. Si Amalia na may tahimik na nagtatrabaho, walang palya, walang reklamo, pero iwas sa tingin, iwas sa usapan. Mula nang mapagbintangan siya ng walang dahilan, may nabago sa kanya. Hindi na siya nagtitiwala sa paligid. Kahit pa sinusubukang makipag-usap si Eduardo ng magaan, agad niya iyong tinatapos. Pinagmamasdan silang dalawa ni Clarissa. May ngiting tagumpay sa mata. Dahan-dahang gumagala sa mga pasilyo na parabang hawak niya ang bawat galaw ng makinaryang siya mismo ang bumuo. Sa hapon ng Biyernes, nakita ni Clarissa ang perpektong pagkakataon. Alam niyang lalabas si Eduardo ng ilang oras at si Amalia, gaya ng nakagawian, ay maglilinis ng opisina sa panahong iyon. Tahimik siyang pumasok sa silid ilang sandali bago iyon. Inusisa ang mga importanteng papel, ginulo ang mga drawer, at ikinalat ang mga dokumentong ayos na ayon sa kronolohikal na pagkakasunod. Ginawa niya ang lahat ng may nakakabahalang katahimikan at pagkatapos ay umalis na para bang walang nangyari. Pagpasok ni Amalia makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang kalagayan ng silid at agad itong inayos sa abot ng makakaya. Ngunit dumating si Eduardo ng mas maaga kaysa sa inaasahan at nang makita ang eksena, bigla siyang sumiklab. Anong nangyayari dito? Kumpidensyal ang mga ito, sigaw niya habang naglalakad ng mabilis sa pagitan ng mga nagkalat na papel. Tinangkang magpaliwanag ni Amalia, ngunit ayaw niyang makinig. Wala kang pahintulot na pakialaman to. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito? Napako si Amalia sa kinatatayuan, hindi makakilos. Naglilinis lang po ako gaya ng lagi kong ginagawa tuwing linggo. Ganyan na po ang itsura ng opisina pagpasok ko. Hindi ko itinaas ni Eduardo ang kamay bilang hudyat ng katahimikan. Tama na, ayokong makipagtalo. Umalis ka na ngayon din. Walang nasabi pa, umalis si Amalia sa silid na may luha sa mga mata. Alam niyang hindi lang ang gulo sa opisina ang tunay na dahilan ng akusasyon. Ito ay bunga ng lahat ng hindi binigkas na bagay, simula pa noong unang araw niya roon. Mabigat ang mga sumunod na araw. Si Amalia ay nagpakalimitado sa mga pangunahing gawain lamang, walang ipinapakitang emosyon maliban sa kailangan. Si Clarissa ay walang kibong dumaraan kapag sila ay nagkakasalubong sa pasilyo na para bang nakuha na niya ang gusto niya. Sa kalooban ni Eduardo,
Hindi siya komportable sa sariling naging reaksyon. Sinubukan niyang makipag-usap, nagtanong kung may kailangan ba si Amalia, pero maayos siyang iniiwasan nito. Sinabi ng dalaga na mas gusto niyang gampanan ang kanyang trabaho nang walang panghihimasok at nakiusap na igalang ang kanyang espasyo. Tinanggap ito ni Eduardo, ngunit nanatiling mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Samantala, si Clarissa ay tila kampante. Mas madalas siyang nasa hardin, nagpapanggap na kalmado at nagbibigay pa ng mungkahi tungkol sa dekorasyon ng bahay. May kutob si Eduardo sa kilos ng ina, pero wala siyang matibay na ebidensya. Ang tanging sigurado siya ay simula nang dumating si Amalia. Nag-iba ang aura ng kanyang ina, mas matalim, mas marahas ang kilos. Ngayon, isang mabilis na paalala. Para patuloy naming maihatid sa inyo ng libre ang mga ganitong kwento ng inspirasyon, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe sa aming channel. Mag-comment ng salitang saudade sa ibaba. Maraming salamat. At itutuloy na natin ang kwento. Isang mainit na hapon, umakyat si Amalia para maglinis ng mga kwarto. Muling umalis si Eduardo at si Clarissa naman ay nasa ibaba. Nagbabasa ng magasin sa sala. Habang pinupunasan niya ang ibabaw ng aparador sa silid ni Eduardo, napansin niyang medyo bukas ang isa sa mga drawer. Nagtaka siya dahil lahat ng iba pa ay nakakandado. Dahil sa pag-uusisa, maingat niyang binuksan ito at nakita sa loob ang isang lumang litrato. Pagkakuha niya sa larawan, parang nawala ang bigat ng mundo sa kanyang mga paa. Isa itong larawan ng isang batang babae. May malaanghel na tingin, kulot ang buhok, at may banayad ng ngiti. At ang mukhang iyon ay eksaktong mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw. Parehong mga mata, parehong ilong, parehong pagkakiling ng ulo. Ang babaeng iyon ang kanyang ina. Walang duda. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nangangatog ang kanyang mga kamay. Hindi maaaring nandoon ang litratong iyon nang walang dahilan. Mabilis siyang lumabas ng silid, hawak pa rin ang larawan. Bumaba siya ng hagdan na may matibay na layunin kahit hindi pa niya alam ang eksaktong sasabihin. Sa liko ng pasilyo papunta sa sala, sinalubong siya ni Clarissa. Tiningala siya ng matanda at agad na nakita ang hawak niyang litrato. Saan mo nakuha yan? Na tanong nito na may matigas na tono. Hindi nagatubili si Amalia. Sa kwarto ni Ginoong Eduardo, iyan ang nanay ko. Gusto kong malaman kung bakit nandyan ang larawang yan. Kahit halatang nabigla, pinanatili ni Clarissa ang tindig. Nagkakamali ka. Ang babaeng yan ay isang kakilala ng anak ko noon, pero matagal na yan. Walang kinalaman yan sa'yo. Pinisil ni Amalia ang litrato sa dibdib. Hindi ako nagkakamali. Lumaki akong hawak ang larawang yan sa isip. Yan lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Siya ang nanay ko. Nagtikom ang mukha ni Clarissa. Nililinlang mo lang ang sarili mo. Karaniwan ng ganitong ilusyon sa mga kagaya mo. Akala niyo magbabago ang buhay kapag may natagpo ang koneksyong hindi naman totoo. Parang laso ng mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Amalia ang sarili at tumaas ang tono ng boses. Bakit po ba ganyan ang trato niyo sa akin mula nang dumating ako? Ni minsan ay hindi ko kayo nirespeto, lagi kong ginagawa ang trabaho ko. Tapos ngayon, makikita ko ang larawan ng nanay ko sa kwarto ng anak niyo at sasabihin niyong walang koneksyon. Lumapit si Clarissa at malamig na sumagot. Dahil may mga patakaran sa bahay na to at nilabag mo na ang lahat ng yon, hindi umurong si Amalia. Maaaring may nilabag akong hangganan, pero hindi ako ang nagtago ng katotohanan sa matagal na panahon. Uminit ang palitan. Lalong lumakas ang mga boses. Wala nang maibato pa si Clarissa kaya't napasigaw na lamang siya na umalis na si Amalia sa bahay. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto sa harapan. Si Eduardo ay bagong dating at natagpuan silang dalawa sa gitna ng sigalot. Anong nangyayari dito? Tanong niya, litong-lito sa eksena. Lumingon si Amalia, hawak pa rin ang larawan. Nakita ko ito sa kwarto mo. Siya ang nanay ko. Napahinto si Eduardo, tila na freeze. Tinitigan niya ang litrato, tapos si Amalia, para bang may napagtanto na. Nanlamig ang kanyang mukha. Tinangka ng ina niyang magsalita, ngunit itinaas ni Eduardo ang kamay, hindi inaalis ang tingin sa larawan. Walang ibang salitang nasambit, katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang katotohanan, nandoon na isang hakbang na lang palayo.
Nanatiling nakatayo si Eduardo sa harap ng larawan, mariing nakatitig sa mukha ng babaeng matagal na niyang kilala. Ang imahe sa mga kamay ni Amalia ay tila muling bumuhay sa mga alaala na matagal nang ibinaon, mahigit 20 taon, na puno ng luha ang mga mata niya nang hindi niya namamalayan. Nang sa wakas ay nakausad siya, dahan-dahan siyang lumapit sa anak at hinawakan ng larawan na para bang kailangan niya itong damhin upang mapatunayan ang alam na ng isipan. Ang babaeng ito, siya ang pinakamahal kong minahal. Basta na lang siyang nawala. Hinanap ko siya, matagal ko siyang hinanap. Sabi niya, garalgal ang boses. Tahimik na pinanood siya ni Amalia, pilit pang inuunawa ang ibig sabihin ng lahat. Lumingon sa kanya si Eduardo at nagtanong, "Ano ang pangalan ng nanay mo?" Napalunok si Amalia bago sumagot, "Elena." Para bang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Napahawak sa mukha si Eduardo at bumulong, "Elena, Diyos ko, ibig sabihin, ikaw..." Tinitigan niya si Amalia sa mga mata, puno ng gulat, sakit at tuwa. "Ikaw ang anak ko." Nanginig ang katawan ni Amalia. Umiikot ang kanyang ulo. Kumakabog ang puso na parang gustong kumawala. Kayo po ba ang tatay ko?" Tanong niya sa halos hindi marinig na tinig. Tumango si Eduardo, hindi na kayang pigilan ang pag-iyak. Oo, ako nga." Sa sandaling iyon, nagyakap silang dalawa. Idinikit ni Amalia ang kanyang mukha sa balikat ng ama at humagulhol na parang bata. Mahigpit siyang niyakap ni Eduardo, tulad ng isang taong pilit binabawi sa ilang segundo ang mga taon na inagaw ng kapalaran. Sa ilang minuto, walang ibang mundo kundi ang muling pagkikita nilang dalawa. Nananatili pa ring nakatayo si Clarissa sa tabi, walang imik. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Ang meron ay isang takot na unti-unting lumalaki habang nagiging malinaw ang katotohanan sa kanyang harapan. Si Eduardo, habang yakap pa rin si Amalia, ay tumingin sa kanyang ina. Ngayon malinaw na ang lahat, kaya pala pilit mong pinapaalis siya. Kaya mula pa noong umpisa, tinitingnan mo siya bilang banta. Pinisil ni Clarissa ang labi, pilit kinakalma ang sarili. Pero nagpatuloy si Eduardo. "Hindi basta nawala ang babaeng iyon, may kinalaman ka rito. Ikaw ang dahilan." Ilang sandali pang nanahimik si Clarissa, pero hindi na niya kinaya ang bigat ng sitwasyon. Sa wakas napabuntong hininga siya at nagsalita. Lumapit siya sa akin nang malaman niyang buntis siya. Akala niya kaya niyang panindigan ang relasyon niyo kahit galing siya sa kung anong lugar. Sinabi niyang ikaw ang ama at gusto niyang palakihin ang anak ninyo nang may dangal. Sinabihan ko siyang sisirain niya ang pangalan ng pamilya natin. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong ina. Dahan-dahang lumapit si Eduardo, puno ng galit ang mata. "Tinakot mo siya. Pinilit mong mawala ang babaeng mahal ko." Malungkot na tumango si Clarissa. "Wala siyang naging pagpipilian. Sinabi kong kapag hindi siya nawala kasama ang bata, sisirain ko ang buhay niya." Umalis siya makalipas ang 2 araw at hindi na nagpakita. Akala ko ibinigay niya sa ampunan ng bata. Hindi ko alam na namatay na pala siya. Napaatras si Amalia, ramdam ang bigat sa dibdib. "Namatay ang nanay ko noong 5 taong gulang ako. Aksidente sa kotse. Dinala ako sa ampunan pagkatapos noon. Lumaki akong iniisip na wala akong kahit sinong kasama sa mundo." Tiningnan siya ni Eduardo. Basag ang loob. At ako, namuhay sa paniniwalang iniwan niya ako. Nabigla na lang siyang nawala. "Nabaon ako sa lungkot at hindi na muling nagmahal. Lahat ng yan dahil sa iyo, ma." Sinubukang magpaliwanag ni Clarissa. "Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Bata ka pa noon, walang alam. Wala namang maipagmamalaki ang babaeng yon. Paano siya magpapalaki ng anak sa mundong ginagalawan natin?" Lalo pang lumapit si Eduardo, matatag ang boses. "Hindi mo alam kung anong nawala sa akin. Hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi mo lang ako pinagkaitan ng taong mahal ko. Pinalaki mo ang anak ko na walang ama, walang pamilya, walang pagkakakilanlan. Sinira mo ang mga buhay namin. At parang wala ka pang pagsisisi." Nagsalubong ang mga braso ni Clarissa. Pilit tinatago ang pagkailang. Pero hindi binitawan ni Eduardo ang tingin. "Buong buhay ko nagtiwala ako sa iyo. Akala ko kakampi kita. Ngayon, kita ko na lahat ng taon na yan, namuhay ka sa mundo ng mga kasinungalingang ikaw mismo ang gumawa." Si Amalia, bagaman nanginginig pa rin, ay pilit inuunawa ang lahat ng narinig. Ang imaheng binuo niya sa isip tungkol sa kanyang ama
kahit malabo at malayo, ay unti-unting nagiging totoo sa kanyang harapan. At ngayon, narito na siya, malapit, totoo, sinasabing hinanap siya, nasaktan sa pagkawala ng kanyang ina, at gagawin ang lahat kung nalaman lang sana niya ang totoo noon pa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi mo dapat dinanas ang ganitong pagpapalaki. Hindi dapat naging ganito ang lahat. Ipinapangako kong mula ngayon, gagawin ko ang lahat para bawiin ang panahong nawala. Tahimik si Clarissa. Alam niyang ang kontrol na taglay niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Ang katotohanang matagal niyang inilihim ay nariyan na ngayon, buhay malinaw at hindi na maitatanggi. Wala nang puwang para sa panibagong kasinungalingan. Muli siyang tiningnan ni Eduardo. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin sa ginawa mo. Pero may isang bagay akong alam. Hindi ka na muling makikialam sa buhay ko. Hindi na kailanman. Palubog na ang araw sa labas ng mansyon at sa loob, nagsisimula na muling buuin ng mag-ama ang ugnayang halos wasaki ng panahon at kasinungalingan. Nakatayo lang si Clarissa, walang imik, at sa unang pagkakataon marahil naramdaman niya ang tunay na bigat ng sarili niyang mga desisyon. Kinabukasan ng umaga, ang katahimikan ng mansyon ay naputol sa matitibay na yapak ni Eduardo sa pasilyo. May hawak na cellphone, tumawag siya sa kanyang abogado at hiniling na pumunta agad. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan din niya ang team ng administrasyon para ayusin ang mga kinakailangang dokumento. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malinaw. Wala nang puwang para sa pagdadalawang isip. Si Clarissa na nananatiling nakakulong sa silid ay nakarinig ng kakaibang galaw sa bahay at bumaba sa sala, may kutob na masama. Pagpasok niya, bumungad si Eduardo na nakatayo sa harap ng isang mesa kung saan siya ay pumipirma ng ilang papeles. Anong nangyayari dito? Tanong niya. May halong pag-aalinlangan. Tumingin si Eduardo at buong tigas na sinabi, simula ngayon, hindi ka na nakatira dito. Isasama ka ng social services sa isang pampublikong bahay ampunan. Isasara na ang mga account mo at kakansilahin ang lahat ng access mo. Napaatras si Clarissa, gulat na gulat sa lamig ng anak. Nasiraan ka na ba ng bait? Ako ang ina mo. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Huminga ng malalim si Eduardo pero hindi nagpatinag. Hindi ikaw ang biktima dito, Mama. Sa lahat ng mga taon na to, nagkunwari kang kagalang-galang. Pero ang totoo, sinira mo ang buhay ng isang inosenteng babae at inilayo mo ang anak ko sa akin. Ginamit mo ang tiwala ko para kontrolin ang lahat sa paligid mo. Tama na. Lumapit si Clarissa, pilit hinahawakan ang braso ng anak. Eduardo, pakiusap, makinig ka. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa'yo. Bata ka pa noon, hindi siya para sa'yo. Gusto ko lang ang ikabubuti mo. Ngunit sinagot siya ni Eduardo ng malamig na tingin. Huwag mo nang subukang magpaliwanag. Hindi mo ito ginawa para sa akin. Ginawa mo ito para sa sarili mo dahil hindi mo matanggap na mawalan ka ng kontrol at ngayon nawala na yun sa'yo. Sa takot at desperasyon, nag-iba si Clarissa ng tono. Umiyak siya, nagsisigaw, nakiusap. Itatapon mo na lang ba ako na parang walang kwenta? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ako ang nagpalaki sa'yo. Tumango si Eduardo, kalmado pero matatag. At nagpapasalamat ako doon, pero hindi ko nahahayaang patuloy mong kontrolin ang buhay ko at ng anak ko. Hindi ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Ang yaman na ito ay galing sa sarili kong pagsusumikap, hindi sa pangalan mo. Nakatira ka rito dahil pinayagan kita, pero tapos na yon. Maya-maya, dumating ang sasakyan. Pumasok ang dalawang social worker at hiniling kay Clarissa na tipunin ang kanyang mga gamit. Sinubukan pa niyang tumanggi pero agad niyang napagtantong wala nang kakampi sa kanya. Paglabas niya sa pintuan, wala ni isa mang taong lumingon o nag-abot ng kahit kaunting awa. Pagdating sa pampublikong bahay ampunan, tumingin-tingin si Clarissa sa paligid. Simple lang ang lugar, walang karangyaan at puno ng matatandang nasa wheelchair habang abala ang mga tagapag-alaga. Sinubukan niyang makipag-usap sa ilang babaeng nakaupo sa hardin, pero hindi siya pinansin. Tinangka niyang ipilit ang kanyang presensya, mag-utos gaya ng nakasanayan sa mansyon, pero walang natakot o sumunod. Doon, isa na lang siyang ordinaryong residente. Sa unang pagkakataon wala siyang impluensya, wala siyang boses. Maghapon siyang nanatiling mag-isa,
hindi makasabay sa bagong kapaligiran. Ang dating kapangyarihan ay napalitan ng kawalan. Samantala sa mansyon, nagtitimpla ng kape si Eduardo sa kusina at tinawag si Amalia para maupo sa mesa. Iyon ang unang beses na nagsalo sila sa espasyong iyon bilang mag-ama. Nagsalita siya ng buong tapat. Kailangan mong malaman ang lahat ng nangyari sa akin mula nang mawala ang mama mo. Bata pa ako noon, mayabang, pero binago niya ako. Nang bigla siyang nawala, para akong gumuho. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ilang taon akong nabuhay sa guilt, iniisip na iniwan niya ako. Sinabi ni mama na mas mabuting limutin na lang at naniwala ako ng matagal. Tahimik na nakikinig si Amalia, nakayuko ang tingin. At kahit ganun, nagpatuloy ka, sabi niya. Dahan-dahang tumango si Eduardo. Oo, pero hindi na ako naging buo. Hindi na ulit ako natutong magmahal. Nang dumating ka rito, may naramdaman akong kakaiba. Parang multo mula sa nakaraan. Ngayon ko lang naintindihan. Anak ko pala ang nasa harapan ko at hindi ko alam. Huminga ng malalim si Amalia. Hindi masyado nagkwento si mama tungkol sa nakaraan. Bata pa ako nang mamatay siya. 5 taon lang ako noon. Naalala ko ang aksidente, naalala kong hinihintay ko siyang bumalik, pero hindi na siya bumalik. Pagkatapos noon, dinala ako sa ampunan. Doon ako lumaki, hindi ko alam ang pakiramdam ng may pamilya. Hindi ako naampon. Pagsapit ng 18, kailangan ko nang bumukod at maghanap ng trabaho. Paglilinis ang unang lumapit, kaya tinanggap ko na. Napakapit si Eduardo sa dibdib sa bigat ng mga salitang narinig. Hindi mo deserve yon. Hindi dapat nangyari ang lahat ng to. Dapat andun ako. Tumingala si Amalia. Hindi mo kasalanan. Akala ko noon ayaw ako ng tatay ko. Pero ngayon alam ko, niloko ka rin pala. Ilang segundong katahimikan ang sumunod. Mabigat pero kailangan. Parang bawat salita ay kailangang namnamin bago tuluyang tanggapin. Tumayo si Eduardo at marahang inilapat ang kamay sa balikat ng anak. Ayusin natin to. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan, pero gusto kong maging bahagi ng hinaharap mo. Kung papayag ka. Bahagyang tumango si Amalia. Lahat ay bago, magulo, pero sa kaibuturan niya ay unti-unting sumisibol ang isang bagay na ngayon lang niya naramdaman. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi na siya pakiramdam na wala. At sa umagang nagsimula sa mabigat na pamamaalam, natagpuan niya ang pangakong may bagong simula. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang ritmo ng buhay sa loob ng mansyon. Si Amalia ay nakaayos na sa silid ng panauhin at ngayoy naninirahan doon hindi na bilang kasambahay kundi bilang anak. Bagaman lahat ay bago pa lamang, unti-unting tumitibay ang ugnayan nila ni Eduardo sa pamamagitan ng simpleng kilos, mahahabang usapan at mga katahimikang puno ng kahulugan. Sa umagang iyon ng linggo, habang nakaupo sa pangunahing sala, binuksan ni Eduardo ang isang lumang kahon na puno ng mga photo album. Ibinuka niya ang una sa ibabaw ng mesa at tinawag si Amalia para maupo sa tabi niya. Gusto kong ipakita sa iyo kung paano nagsimula ang lahat. Ito ang bahay na kinalakhan ko at ito naman ang pagtatapos ko sa universidad. Mahinhing ngumiti si Amalia habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina. Sinisipsip ang bawat piraso ng kasaysayang matagal na naipagkait sa kanya. Nang dumating sila sa isang larawan ni Elena, ang ina ni Amalia, sandaling tumigil si Eduardo. Paborito niya ang pulang blusang yan. Mabilis siyang tumawa, malikot ang mga kamay kapag nagsasalita at ayaw sa malulungkot na pelikula. Palagi niyang sinasabi, sapat na ang hirap ng buhay. Maingat na hinawakan ni Amalia ang larawan. Wala akong larawan niya kahit kailan. Sa alaala lang ako kumapit. Pero ngayong tinitingnan ko siya, parang narito lang siya. Tumango si Eduardo na may bahagyang ngiti. Nandito nga siya, sayo. Makalipas ng ilang oras, naglakad si Eduardo patungo sa malaking bulwagan ng bahay. Hawak ang isang inayos na larawan ni Elena. Isinabit niya ito sa gitnang bahagi ng pader sa pagitan ng 2 malalaking salamin. Narito dapat siya. Ang bahay na ito ay hindi lang akin. Bahagi rin ito ng kwento niya. At mula ngayon, bahagi na rin ng kwento mo. Nakatayo si Amalia sa bungad ng silid, tahimik na nakatingin. Ang simpleng pag-alalang iyon ay may bigat ng isang buong buhay. Para bang, sa wakas, muling tinitingnan ang nakaraan.
ng may dangal. Sa mga susunod na araw gumawa pa si Eduardo ng ilang desisyon. Nakipag-ugnayan siya sa pamunuan ng isang ampunan sa rehiyon at inayos ang buwanang donasyon sa ngalan ni Elena. Hindi ko na mababago ang mga nangyari, pero kaya kong pigilan na maranasan ng ibang bata ang sinapit mo, ang lumaking walang kasagutan at walang pagkalinga. Tahimik na nakinig si Amalia at tapat na sumagot. Hindi mo binubura ang nakaraan, Papa. Ginagawa mo lang ang kaya mo. At sapat na yon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, hinaharap ni Clarissa ang bagong realidad. Ang pampublikong bahay ampunan, kung saan siya ngayon naninirahan, ay malayo sa mansyong pinamunuan niya ng ilang taon. Doon, walang yumuyuko sa kanyang kagustuhan. Sinubukan niyang kunin ang respeto ng mga tagapag-alaga sa pamamagitan ng matatalim na salita at asal na may autoridad ngunit walang pumansin. Umupo siya sa mesa kasama ang ibang matatanda at sinubukang pamunuan ang usapan pero binaliwala siya. Nagreklamo siya sa pagkain, nagmungkahi sa schedule ng labahan at tumutol sa palabas sa telebisyon. Walang nagbago. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tinrato siya ng parehong pagkawalang pakialam na dati niyang ipinamulat sa iba. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang madalas bisitahin ang ibang matatanda. May mga anak na may dalang bulaklak, mga apo na may makukulay na guhit, at mga dating kaibigan na may dalang mahahabang kwento. Si Clarissa sa kabilang banda ay nananatiling mag-isa. Palagi siyang nakaupo sa parehong upuan sa kainan, nakatingin sa kanyang pinggan habang pinagmamasdan ang iba. Pilit niyang tinatakpan ang lungkot sa pagbubuklat ng libro o pasimpleng komento. Ngunit halata ang katotohanan, walang dumadalaw. At alam niya kung bakit. Balik sa mansyon, binubuo ni na Amalia at Eduardo ang bagong araw-araw. Iginigiit niyang mas makilala ang anak, nagtatanong tungkol sa mga hirap na pinagdaanan nito, sa mga trabahong napasukan, sa mga taong nakasalamuha. Unti-unting nagkukwento si Amalia, may pag-iingat pa rin ng isang taong natutong dahan-dahang magtiwala. Isang gabi habang nakaupo sa veranda na may malalambot na ilaw, mahinahong sinabi ni Amalia, "Matagal kong inakalang wala akong kasama sa mundo, pero ngayon alam ko na ang kawalan ay hindi mo kasalanan. At kahit sa lahat ng nangyari gusto kong manatili." Hinawakan ni Eduardo ang kamay ng anak ng mariin. "Ang bahay nato ay iyo rin, hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat ka. Salamat sa pagsama hanggang dulo. May isa pa kaming kwentong inihanda para sa iyo na makikita mo ngayon sa iyong screen. Sa mundong maraming sakit ang nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa puso mo, pakisubscribe sa aming channel. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong kwento na karapat-dapat ibahagi. Ikomento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ang video. Maaaring maliit lang ito, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.